Ako po lamang ay lubos na nagagalak. Yun pong pinano ni God na gamitin ako ay naganap. Palakpak po muli sa Diyos. Kaya ko po ito pinapaulit-ulit kasi mayroon po ilan sa inyo magulo ang isip. O, sige, ako na po nagsasabi, ha. Mataas po ang pagkakatawag sa akin ng Diyos. Yung sa kataasang yun, nakakasakit na po ako ng damdamin ng tao. Talaga nakakasakit po ako. At gusto ko pong magising yung tao na yan. Amen! Sa madaling salita po, naigi pa nga po yung tinig eh. Kaysa dito sa lingkod eh. Dahil yung lingkod, kapag naramdaman ng lingkod, na hindi ka okay, lagot ka sa lingkod. Tanong niya sa mga kabataan yan. Tanong niya sa kanila kung hindi malupit ang lingkod. Kung pwede nga lang matunaw na sila sa titig ng lingkod kapag nagalit ang lingkod. Yan po ang iniingatan kong makasakit ako ng damdamin. Pero dahil ito po'y tungkulin ko sa Diyos na pamahalaan kayo kahit matasan kayo sa sarili ko. Amen! Okay. Pakiusap. Asan ang nanay mo? Bakit ikaw lang? Oh, ito. Ikaw lang ba ang pagpapalain ng Diyos? At kapag pinagpala ka, papakainin mo sila. Hindi naman sila lumalapit dito. Yung bang narito, hindi ba totoo? Para hindi mo sila madala rito. Gusto ko pong kausapin yung teenager niyo. Teenager ka ba? Ilan taon ka na? Ha? O 17. Tayo ka. Nakausapin kita. Ito ka, umupo ka. Manig ka. Yung tini kayo, nagpahinga muna. Ito ako, yung lingkod. Naninigarilyo ka ba? Anong bisyo meron ka? Ano pa? Nag-aaral ka? Sumasagot ka sa magulang mo? Gano'n kadalas sa minsan? Narinig mo yung tinig kanina? Narinig yung sigat kanina? Tinamaan ka ba? Tinamaan ka? Anong gagawin mo ngayon? Gano'n nasan ka? Halika rito. Sabihin mo kung ano yung lumalabas sa bibig mo dati. Berna. Nalabasan na nga po yung bibig niyan dati. Berna. Ngayon apoy pa rin apoy ng pagpupuri sa Diyos. Kailangan yan. Sige, kwento ko na. Ano dati, before namin makilala ko, super mahal ko yung lagi ako nagmumura. Expression ko lang yun, parang, kunwari matutuwa ako sa'yo, mumura yun. Tapos pag galit ako sa'yo, magmumura lang akong bigla, tapos, may pa ako mag-away. Pero nung, nandito, tapos, lagi ko pa sinasagot si mama, si papa. Pero ngayon, natuto na ko tapos nakakikis ko sila, tapos nakayakap, tapos ngayon, hindi na ako nagmumura. Amen! I-praise ko lang si God, saka ginagawa ko yung according sa gusto mo. Amen! Saka, kung ako sa'yo, mag-stay ka lang dito kasi promise magbabago ako. Amen! Parang yung miracle, mabilis na lang. May miracle sa pagsunod at pananatili dito. Sila ay naisda sila noong inauguration ni Noynoy, June 30 sa Circle. So yung mga kabataan, kasama ang lingkod ng Diyos, napunta sa Circle para mag-isa sa pagdiriwang. Doon sa concert ba yun? So sila yung mga estudyante, kasama si Juliet,
Naista sila doon. Sa madaling salita, na-share sila ng tinig. So, sa Circle, sa Quezon City Circle, nakausap sila doon legal. No? So doon lang kinausap, hindi muna sila naniwala. Tapos, na-invite sila dito. Hanggang ngayon, nandito na sila. So, July, August, September, October, November, 5 months na sila dito. At sa 5 months na yun, may pagbabagong malaki sa buhay nila. So, gusto ko lang ipalang sa mga nanay at maging sa kabataan na narito, may pagbabago talaga dito. Tiyaga lamang at pagtitiis magbubunga ng malaking himala sa buhay niyo. Yung pagmumura, matatanggal yan. Yung pagsagot sa magulang, matatanggal yan. Ano ang kasunod niyan? Biyaya na. Blessing, himala. Kapag pinagpapala ng Diyos sa mga anak na marunong sumunod sa magulang. So kaya po ako muna pinagsalita ng Diyos kasi mayroong bad spirit na maali-aligid at ang prospect kanina, umalis na ba? Kanino ang kayo naka-red dyan, naka-black dyan kanina? Hindi? Umalis na, Beb? Hindi yan, Lisa yan doon. Umalis na? Umalis na? So mayroong bad spirit, kanina maali-aligid, sinusundo siya. Okay? Yung lalaki dyan kanina. Ito po sasabihin ko sa inyo, ang bad spirit, pwedeng as in, yung Holy Spirit templo tayo, ang bad spirit, nagiging templo rin ang katawan ng tao. Once ang tinolerate niya yung sin, yung bad spirit, papasok sa loob ng body. Kaya mag-iingat kayo. Ano yung gusto niyong pumasok sa inyo? The Holy Ghost? O yung bad spirit? Palakpakan ng Diyos. Kaya po nung ginamit ako, or nung tinawag ako ng Diyos, medyo nag-ask ako ng assurance kay God, siya ba talaga yung tinig? Sabi ko, Panginoon, alam mo ang puso ko, alam mo kung ano ang laki ng faith ko, hindi sa wala ko tiwala, assurance lang na ikaw talaga yung tinig. Sapagkat kung hindi ikaw yung tinig, mabuti pa, mamatay na lang ako. Dumating po sa punto ng buhay ko na nakipag-bargain ako sa Diyos. Kung hindi ikaw, Panginoon, yung tinig, at mapupunta ako sa impyerno, ngayon pa lang, mamatay na lang ako. Pero ito, buhay na buhay po ako. Sapagkat buhay na, ang tinig na naririnig ninyo. Ang tinig na ako ang unang nakarinig. Kapag tinawag na niya ako, napaglingkuran ko siya. Amen. So, ganun pa man, doon sa angkay mo, Beb, yun. Ay, kasi po, yun po, speaking of pinagbabawal na gamot, kilala po niya yun. Okay po, Beb, kilala niya yun eh. So, siya yung pinatatamaan kanina ng Holy Spirit about sa bawal na gamot. Wala pong maililihim sa Diyos. Amen. At kung hindi siya umalis, ay yung Holy Spirit pwedeng magwala at pumunta sa iba. No? So, mabuti ang Diyos, pinaalis na lang siya. Amen? Purihin ang Diyos. Kaya, pansinin niyo po, kapag may topic na gano'n at hindi kayo yung tinatamaan, meron po dito. Okay, meron po yun. Hindi pwede kung lalabas yung words ko na walang tatamaan. Okay po. So, kung meron sakali man na natamaan, tanggapin. Kapagkat yun yung gagamot. Yun yung gamot. Ha? Yung words ni God yung gamot. Gusto ko lang pong ipalang lubos ang kagalangan ko na nanatili ang tinig sa bahay na ito. Kung paano sinabi ko po sa Panginoon, paano? Hindi ko alam. Meron ba makikinig sa tinig? Meron ba maniniwala? Ang totoo po niyan ay shoulder ng tahanan ito. Yung food. Kung paano napoprovide yan, ang Diyos din na nakakaalam. Meron po kaming
plano, sasabihin ko lang sa inyo, plano namin ng mga kabataan sa susunod na linggo, which is December 19 na ba? Ano ba sa susunod na linggo? 12. Sa December 19 po, ang plano po namin, yun po yung last Sunday namin before Christmas natin. Amen. December 19. Na kung saan po, magsasalo-salo tayo. Sunday before Christmas. Kasi ang Christmas is Saturday. Di po ba? So magsasalo-salo tayo sa December 19. Loloobin ng Diyos na mayroong tayong magagastos, kakain tayo na parang nasa isang handaan. Kasi ang gusto po ng Diyos, sumaya ang mga anak niya. Yan po mga kabataan na nakatayo na yan, sila po yung kumilos. Magkakaroon po sila ng isang maliit na caroling, pero hindi po yun para sa kanila. Hindi rin po yun para dito sa gawain, yun po ipapamigay din. Ipapamigay din po yun sa mga nangangailangan. Ang totoo po niyan, ipinagbawal ko ang exchange gift dito. Kasi ang sabi ko, papasayahin natin, sarili din natin. Ang pasayahin natin yung iba. Kaya wala po exchange gift. Maliit pa po ang gawain nito, pero tinuturuan ko na sila ng tama. Kaya po, kung meron po kayong kakayanan, hindi po ito persahan. Pag-abot po, tatanggapin po yan. Kung wala naman po, Diyos po ang bahala. Basta pinapaalam po ng Diyos, kung luluobin ng Diyos yung mga bata na maliliit, tatanggap ng maliliit na regalo galing sa Diyos. So doon po tayo medyo nakafocus sa bata para sila ma-inspire din. Nanggaling yung gift mo kay Jesus. Ipagkukukwento nila yan. At habang lumalaki sila, di nila makakalimutan ang mensahe ng Pasko. So, December 19 po yun ha. Yun po yung last Sunday before Christmas. Kasi December 25 is Saturday. So, kung meron po kayong gift na dala sa December 19, nasa inyo po yun. Kung may gift po kayong dala sa December 19, hindi po yun kinokontrol. Pero wala po tayo dito exchange gift. Ha? Gift na walang exchange. Meron po. Ganun ha. Kung may gift po kayo, huwag kayong mag-expect na balik. Kasi exchange gift, palitan lang yan eh. Ha? Nakasanayan. Ito kaya yun. Diba? Wala po sense. Wala. Ha? So, dito po, kung may gusto po kayong regaluhan, welcome po yung regalo. So, December 12, sa Sunday, no? And then, sa next Sunday, December 19 po yun. So, yung po mga kabata, may program po silang ihahanda para po sa Panginoon. Amen. Gusto ko pong ipaalam sa mga narirитong mga maedad na, sa mga nanay-nanay, sa mga bisita namin. Nagsisika po yung mga kabataan yan. Sila po'y kung saan-saan lugar tinawag ng Diyos. Pero ganun pa man po, nagsisikap sila ngayon palang malugod na ang Diyos sa buhay. Ano ka, Gilbert? Gilbert, ka?